Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong tinawag po nating Francisco na may international name na Mekhala, ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya ang huli pong lokasyon na ito ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na yung umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo, yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. Hindi na ito masyadong nakaka-apekto, particular na sa habagat. So hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat at wala ring direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. at posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya nanatili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang nakaapekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag nating bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglaang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po, no, sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa nating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potensyal ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po, no, sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina ng epekto nito, pero asahan pa rin, medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin, medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo umaasa or hindi natin na-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayon din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi inaasahan po natin this weekend ay wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat.
Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Bagamat dito po sa may Northern Luzon, inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mag-ingat pa rin po yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Kapag po may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin.